Well, ano nga ba yung tuberculosis? Napili ko po ang topic na ito kasi may kakilala ako or may mga naging patient po kami na merong active tuberculosis. Tsaka alam ko rin po na may ilan po sa inyo na nagkaroon po ng infection na tuberculosis sa kanilang sarili, sa kanilang family member, mga kaibigan. So, mas maganda kung malaman po natin ang mga information regarding this disease. And alam naman natin sa panahon ngayong pandemic din na kung tayo ay may TB na hindi nagagamot and madali po tayong ma-infect po ng other diseases like this COVID-19. Ano ba yung mga signs and symptoms? Paano ba ito na ipapasa sa iba? Ano ba yung mga gamot? At paano ba ito maiiwasan? So, ako po ay isang nurse na nagbibigay po ng mga health teachings and health tips. If meron po kayong mga further questions regarding yourselves, regarding po your health, may mga tanong po kayo, mas maganda po kung magpa-check up po kayo sa doktor para magamot po kayo ng maayos. Ma-advisean din po kayo kung ano ba yung mga dapat ninyong gawin para hindi po kayo ulit magkaroon ng sakit na ito. Okay, first question, ano po ba yung tuberculosis? Ito po ay isang infeksyon na dulot ng isang bacteria na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Ini-infect po nito ang atin pong baga. Pero pwede rin po magkaroon ng tuberculosis sa atin pong buto, sa atin pong utak, sa atin pong mga iba't ibang parts ng katawan or mga body organs. Pero usually, ang ini-infect po nito ay ang atin pong baga. Ano yung mga uri ng tuberculosis? So, may tinatawag po tayong latent tuberculosis infection. Meron din naman pong tinatawag na active tuberculosis infection. So, once na sinabing latent, meron kang bacteria, Mycobacterium tuberculosis sa iyong katawan na natutulog or inactive. So, pagka latent ka, hindi ka nakakahawa. Pwedeng ma-activate yung bacteria sa katawan mo once na bumaba yung immune system mo or meron kang ibang sakit katulad ng HIV or nagtitreat ka ng mga chemotherapeutic drugs, meron kang cancer. So once na bumaba or humina yung immune system mo, pwedeng gumising yung mga bacteria na nandyan sa katawan mo. Kaya ang mangyayari, magiging active yung iyong tuberculosis. So, once na active, nakakahawa po ito hanggat hindi ito nagagamot. Mangyayari yung mga bacteria na nasa katawan mo, nagising, mabilis mag-multiply, madaling dumami, and kapag hindi ito nga nagamot, ito po ay nakamamatay. Nagkakaroon din po ng drug-resistant tuberculosis kapag kayo mga antibiotics na iniinom mo is hindi na umeepekto or hindi na effective para dun sa mga bacteria na meron ka. Ano po ba yung mga signs and symptoms ng tuberculosis? Kapag sinabi pong latent, no physical symptoms. Wala kang any mararamdaman na sintomas. Pero yun pala meron kang dormant or meron kang bacteria sa katawan mo na natutulog lang. Pag sinabing active, marami kang nararamdamang mga sintomas. Kailangan magamot siya agad. So, nakakahawa po ang active tuberculosis. Ito po, mga simptomas na ito ay katulad ng ubo na tumatagal at 3 buwan na. Meron ka pa rin ng tuloy-tuloy. Masakit yung dibdib mo, nagsuka ka or umubo ka, may kasamang bright red na dugo. Madali kang manghina, pagpapawis, especially at night, nanginginig, nagkakaroon ka ng chills, lagnat, nawawalan ka ng ganang kumain at nangangayayat. Yun po yung mga simptomas na meron kang active na tuberculosis. Delikado po pagka hindi mo po yan pinagamot, maaari ka pong mamatay. Magpagamot po tayo, wag natin siyang pabayaan or wag natin baliwalain yung mga simptomas na ito. Total, libre naman po yung mga gamutan. Magpa-check up po kayo, especially sa mga health center. Funded by the government or Department of Health ang gamot para sa tuberculosis. Kaya, advice ko po sa inyo na magpagamot po kayo. Tapusin nyo po yung mga gamot hanggang sa maging free na po kayo sa tuberculosis at bumalik na po kayo sa inyong mga normal lives. So, maaaring makakuha ka ng TB kapag meron kang kaibigan, katrabaho, or kasama sa bahay na merong active
tuberculosis. O kaya nag-travel ka sa isang lugar na common ang TB katulad ng Russia, Africa, Eastern Europe, Asia, yung mga lugar na maraming infected, maaari ka rin po mahawa. And kung isa ka sa mga naggagamot ng cancer or HIV, syempre yung mga yan, bumababa yung immune system. So, maaari ka rin mahawa ng mga taong yan. Once na ikaw din pala merong infection like diabetes, kidney disease, HIV, cancer, kung meron ka po niyan, madali ka ring mahawa po. And kung ikaw naman po ay nagtatrabaho sa mga hospital, katulad po namin, mga nurses, o kaya sa mga home for the aged. And payo ko na rin po sa mga kakilala po natin na naninigarilyo, syempre, nasisira nito yung atin pong baga, yung atin pong immune system. Madali po tayong mahawa. Much better, tumigil na po kayo sa paninigarilyo para maging healthy po tayo. Ulitin ko po, kung meron po kayong HIV or AIDS, may diabetes, may sakit sa bato, merong cancer sa ulo, dito sa batok, gagamot po kayo ng chemotherapy, mababa yung timbang po ninyo, at yung kinakain ninyo ay hindi masustansya, risky po kayo na magkaroon ng TB, and ganun din po sa mga bata, sa mga sanggol, kasi hindi pa develop yung kanilang immune system, madali po silang mahawaan po ng sakit. Paano ba na ipapasa ang tuberculosis? So, kunwari, ang isang taong may tuberculosis na hindi pa nag-start ng gamutan, walang face mask. Umubo siya ng umubo, humatsing, nagsalita, tumawa, kumanta, ayan. Nagre-release po sila sa hangin mula dito sa kanilang bibig ng mga tiny droplets na pumupunta sa hangin. So, once na na-expose naman po tayo doon sa mga droplets or mga tiny particles sa hangin at nalanghap po natin, maaaring magkaroon po tayo ng latent TB infection. Pero mababa po yung chance na ma-infect ka kapag saglit mo lang naman siyang nakasalamuha. Mas mataas yung chance na ma-infect ka ng tuberculosis kapag nakasama mo yung tao na yon ng several hours, up to 7 hours. Yan. Kaya madaling mahawa kapag kasama mo sa bahay, katrabaho mo, kaibigan mo, at kasama mo palagi. Yun. Madali kang mahawa kapag matagal kayong nagkasama. Papasa ba ang tuberculosis sa pamamagitan ng pakikipaghalikan or shake hands? Okay naman, gumamit kayo ng same na kutsara. Yan. Siyempre hindi po. Ang mode of transmission po ng tuberculosis is yung airborne droplets po. Kapag nalanghap po natin yung galing sa kanilang hininga or pagsasalita, depende rin po kung sobrang dami ng bacteria dun sa infected na tao. Yun, doon pa lang po nagkakaroon ng possibility na mahawa po tayo. Kung may nakasalamuha po kayo na infected ng TB o kaya nagtatrabaho po kayo sa mga hospital na pumupunta doon yung may mga sakit ng tuberculosis, much advisable na magpa-check po kayo kung meron po kayo nito. Nadadiagnose po ang tuberculosis sa pamamagitan po ng skin test, ng dugo, ng laway, at ng chest x-ray. Well, kapag nagpa-check up po kayo sa doktor, i-discuss po nila sa inyo yung perfect na gamutan na nababagay sa inyo, kung gaano ba siya katagal, para po masiguro po na mamatay na yung mga bacteria. Ang range ng gamutan po ng tuberculosis, maaaring mag-last po ito na 6 months up to 30 months. Yun, depende na nga lang po kung gaano kalala yung tama sa inyo ng tuberculosis. Kaya kapag binigyan po kayo ng gamutan, kailangan po religiously tapusin nyo po ito. Kung kailangan araw-araw po kayong iinom. Huwag nyong kaliligtaan. Kasi once na yung antibiotics na binigay sa inyo ay hindi na umepekto, magiging resistant na po yung bacteria doon sa mga antibiotics, magpapanibago na naman po kayo ng gamutan, mas maaring mas marami na and mas matagal. Kaya kung gusto nyo pong mapabilis ang gamutan nyo dito, advice ko lang po na tapusin ninyo at huwag kayong mag-i-skip. And expect nyo rin po na marami kayong mararamdamang side effect ng mga gamot.
Kaya pa-check up po kayo sa doktor para ma-advisean po nila kayo ng ano yung mga i-expect na mga side effect, tsaka ano ba yung mga dapat gawin para po matapos po ninyo ng successfully ang inyong gamutan. Kung alam mo naman na meron kang active tuberculosis, hindi ka pa nag-i-start ng gamutan, please lang po iwasan nyo yung pakikipag-contact sa mga tao. Limitahan nyo lang po para hindi kayo makahawa pa. Much better gumamit po kayo lagi ng face mask at face shield, lalo na kung kayo ay magsasalita, tatawa, kakanta, maghahatching o kaya uubo. Kasi alam nyo naman po na ang tuberculosis ay napapasa sa hangin. Kapag active TB ka, 2 weeks ka nang naggagamot, hindi ka na nakakahawa. Kaya, pagtiyagaan natin yung first 2 weeks, kailangan protektahan muna natin yung iba. Kaya magmask po tayo, face shield, lumayo muna tayo. Iwasan po natin yung pumunta sa mga matataong lugar para hindi po tayo makahawa. Lalong-lalo na dun sa mga palengke, sa mga supermarket, sa mga jails, yung mga kulungan, yan. O kaya sa mga hospital, yan. Iwasan po natin pumunta sa mga yan para hindi po tayo mahawa or makahawa. And advice din po sa mga new parents or mga bagong panganak, pabakunahan po natin yung mga anak natin ng BCG para po may protection po sila against the bacteria or the infection. Okay, gusto ko lang po malaman ninyo na ang tuberculosis ay nagagamot at naiiwasan. Kaya much better i-share nyo po ang videong ito sa mga kakilala ninyo na may tuberculosis. Advice ko lang po na prevention is better than cure. Mas maganda po na mamuhay po tayo ng mahabang panahon ng walang karamdaman at magamit pa po natin ang ating katawan sa pagsisilbi sa kapwa at paggawa ng mabuti. Ingat po kayong lagi, mahal ko po kayo.